Pagsisimula. Yes, Mrs. Monterio, this is noted. Okay, we're going to meet tomorrow. Sige po, bye. Pagkatapos kong maibaba ang tawag ay napabuntong hininga na lamang ako. Mabilis din ang aking paglalakad habang papasok sa clubhouse ng Southridge Village. Isang eksklusibong lugar na kinabibilingan ng mga mayayaman at mga prominenteng tao. Napailing na lamang ako habang pinagmamasdan ang aking itsura mula sa salaming dingding nito. Pawisan at halatang pagod mula sa pagmamadali. Malas, bulong ko sa sarili. Sa entrada pa lamang ng nasasabing lugar ay kapansin-pansin na ang magarbong interior nito. Ang namumukod tanging fountain na nasa sentro mismo ng pabilyon at ang malawak na function hall. Minimalist ang disenyo at kulay ng lugar kaya napakaganda at napakaaliwalas nitong tingnan. Habang naglalakad ay pinagmamasdan ko rin ang nagagandahang mga muebles na aking nadaraanan. Ang naghuhumiyaw na kaelegantehan nito at ang magarbong marmol sa sahig na lahat ay halatang pinagkagastusan. Ngumiti ako sabay na pailing. Southridge Village screamed luxury. The main reason why I always wanted to live in the place. Alam mo ba, yung bagong lipat dyan sa kabila, kabit pala yan. Tumaas kaagad ang kilay ko nang marinig ang isang bulungan mula sa aking harapan. Kakaupo ko pa lamang mula sa mahabang paglalakad ngunit iyon na kaagad ang bumungad sa akin. Parehong sopestikada at nagsusumigaw sa karanyaan ang mga ito na printing nakaupo sa silya na nasa aking unahan. Kasalukuyang nagsasalita ang presidente ng village para sa gaganaping Christmas party na darating sa Pasko ngunit iba naman ang pinag-uusapan ng mga iyon. Narinig ko nga rin ng isang amiga ko. Binubugbog pala yung si Mrs. Martinez. Naku, napakaganda at napakamahinhin pero may pinagdadaanan pala. Wika naman ang isa. Hinampas pa nito ang kasama habang nagtatawanan ng mga ito na para bang may nakakatawa sa kanilang pinag-uusapan. Alam mo, yung si Mrs. Ramirez din, niloloko ng asawa. Nakita ko kamakailan umiiyak ng mag-isa sa park. Nakakaawa. Tumikim ako para agawin ang kanilang pansin at hindi naman ako nabigo. Agad na nanlaki ang kanilang mga mata pagkakita pa lamang sa akin. Napangiti rin ito ng pilit na hindi man lamang umabot sa mga mata ng mga ito. Plastic. Hiyaw ng aking isip. It's very rude to talk about others' life behind their back. Why not talk to them in private? Malay nyo makatulong pa kayo. Mariin kong sabi sa mga ito. Natawa ang dalawa ng alanganin. Hindi rin mapirmi ang kanilang mga mata na nakatitig sa akin. Bakit ba may mga taong mahilig mangialam sa buhay ng iba? Bakit may mga taong natutuwa pa sa kamiserablehan ng iba? Why didn't they mind just their own business? It was easier that way. Pasensya ka na, doktora. Hinging paumanhin ng mga ito sabay na payuko. Halatang napahiya ang mga ito sa kanilang ginawa. Tumango ako at lumipat na lamang ng bagong upuan. Pinili ko ang bakanting silya na ilang di pa lamang ang layo mula sa entablado. Nakinig ako sa bawat plano at mga suhestyon ng iilan kong kasamahan sa homeowners. Ngunit saglit lang ay hindi ko maiwasang sulyapan ang aking mga kasamahan, isa-isa. Curiosity filled within me while watching from them, afar. Nagsusumigaw rin sa aking utak kung totoo ba ang paratang sa mga ito. Kung totoo bang niloloko ang mga ito ng kanilang mga asawa. Napailing ako kapag kuwan. Ano bang pinag-iisip ko? Nakatulad ko ay niloloko rin ng mga ito. Na miserable rin ang buhay ng mga ito. Mas lalo akong nanliit sa sarili dahil sa naisip. How low of me thinking misfortune to others. Nakakatawa at nakakaawang isang katulad ko, isang babaeng nang aamot ng pagmamahal mula sa taong nangako ng walang hanggan sa altar kasama ko. Napangiti ako ng mapait para sa sarili. Pinilit ko ring pakalmahin ng unti-unti ng mga pagsisikip ng aking dibdib. Sino nga ba ang niloloko ko? Aasa pa ba akong mamahalin ako ng aking asawa? Ang pangako ni Atlas sa harap ng altar ay hanggang salita lamang. Walang ibang kahulugan. Dahil alam na alam ko naman na hindi niya ako mahal.
Napakasakit para sa katulad kong namanhid na ng hapdis at pasakit. Nakahinga ako ng maluwang nang matapos ang meeting. Mabilis akong tumayo para lisanin na ang lugar, ngunit tinawag ako ng presidente. Wala akong nagawa kundi ang makihalubilo sa aking mga kasamahan. Habang nagpapalitan ng salita ang mga ito sa harap ng eleganteng tea table, ay nakikinig lamang ako. Sasagot akong kung tatanungin at kung minsan pa man ay tatangon na lamang. Pinagmasdan ko rin ang mga ito sa malapitan. Napagtanto kong ang chismis ng iilan ay may basihan. Kitang-kita ko at damang-dama ko. Pasensya na kayo, hindi talaga makakadalo si Sanjo sa party bukas. Hindi na rin ako dadalo. Alam niyo naman, kung nasaan ang saway, nandun din tayo. Isa ring miyembro ng asosasyon. Napailing ako sa nakita. Kaya mang takpan ng isang plastik ng ngiti ang lungkot, ngunit hindi maaaring pikein ang damdaming isinisigaw ng mga mata. Lungkot, hirap at pasakit. Hindi lamang ako ay may pinagdaraanan, maging ang mga kasama ko ay ganun din. I could see it. I could feel it. Nang matapos ang mga ito sa pakikipag-usap sa ibang miyembro, ay kinuha ko ang pagkakataon para magpaalam. Halatang nagmamadali ako. Ni hindi ko nahintay na may sumagot pa sa akin. Dire-diretso ang lakad ko patungo sa aking kotse na nakapark di kalayuan. Nang makalapit ay agad ko itong pinasibad patungo sa direksyon kung saan alam kong masasaktan lamang ako. Ang Dream Cafe ay hindi kalayuan sa village. Nang maipark ko ang sasakyan sa gilid niyon, ay agad na akong lumabas ng sasakyan at pumasok sa loob. Hindi ko na rin pinansin ang mga naroon at tumiretso kaagad ako sa opisina, kanugnog ng counter. Nakita ko kaagad ang isang babaeng aking hinahanap. Si Trina, ang kabit ng aking asawa. Anong sadya mo rito? Nakataas ang kilay na tanong nito. Agad kong ikinuyom ang aking mga palad habang ito naman ay nakangising pinagmamasdan ako mula ulo hanggang paa. Napapailing pa ito na tila ba hindi makapaniwala sa nakikita. Gusto kong hiramin si Atlas bukas. May pupuntahan kami. May family gathering ang pamilya at kailangan doon siya. Sagot ko sa tanong nito. Natawa si Trina sa aking sinabi. Pumalakpak pa ito na parang tuwang-tuwa. Ngunit, alam kong sa likod niyo na isang sarkastikong tono na may halong galit at panliliit. Hindi ko alam kung manhid ka ba, Olive, o bulag. Ayaw na ayaw sa'yo ni Atlas pero pinipilit mo pa rin. Ngayon naman pati oras ko gusto mo ring kunin. Akin si Atlas bukas. Schedule ko kaya magtiis ka sa kahihiyan. Sa lahat ng sinabi nito, tanging ang huling pangungusap lamang ang tumatak sa akin. Schedule. Para kaming mga bata na nagpapatentero sa laro ng kapalaran, naghihintay kung kailan magiging taya, kung sino ang dapat mauna o kung para kanino ang laban. Ako ang totoong asawa. Ako ang pinakasalan. Ako ang nakikihati sa oras at panahon. Ako rin ang nasasaktan. Isa akong psychiatrist ngunit hindi ko kayang gamutin ang sarili kong sakit. Hanggang kailan ko kayang tiisin ang sakit? Hanggang saan ang kaya kong panindigan? Ilang luha pa ang kaya kong ibigay? Part 1. Ilang sandali ng katahimikan ang namayani sa amin. Natanong ko tuloy ang sarili kung bakit pa ba ako nagpunta sa lugar na iyon. Kung bakit pa ba ako umasa na papayag si Trina sa alok ko. Who am I kidding? Sarili ko lang din ang niloloko ko. Umasang maaawa ito sa akin dahil babae din to. Ngunit nagkamali ako. I forgot that she's a routine as potatoes. Nangangamoy at namaalingasaw ang bulok na pagkatao nito. She's a gold digger bitch and a mistress of the town. Hindi ko nga maintindihan si Atlas kung bakit ito ang napili niyang maging kabit. Kung wala ka nang sasabihin, makakaalis ka na. Maarteng wika nito. Fuck them. Mura ko sa isip. Fuck them for hurting me. For treating me like a trash. And for stealing the only thing that keeps me sane. Respect. Dahil pakiramdam ko, wala na ako noon. Ninakaw nila maging ang natitirang respeto ko sa sarili ko. Ganon naman yata talaga ang nagmamahal. Kayang masaktan ng paulit-ulit, kayang magtiis, kayang nilulukin maging ang pagkatao.
A martyr love. Unrequited. At mas masakit. My chest contracted from the thought. Nanunuot iyon maging sa aking buong pagkatao. Naglalakbay na parabang unti-unti akong hinihila sa realidad na matagal na akong mulat. Matagal na ngunit nananatili akong bulag. Tumango ako bilang tugon sa sinabi nito sa akin. Lulugo-lugo man ang aking pakiramdam ngunit sinikap kong manatiling matatag at panatilihin ang aking striktong aura. Walking straight outside her office with head high. I am Olive Trinidad Ramirez, a well-known psychiatrist in the metro, a daughter of a good senator, a successful woman that screamed confidence and wealth. No one should know my pain. Napakaingay kaagad ang sumalubong sa akin paglabas. Maraming customer ng cafe ni Trina. I wonder if her coffee tastes better. Or maybe just like her. It is tuning too. I sighed and continued my pace. Nakasalubong ko pa ang isang babae na may hawak na aso. A Pomeranian dog. Agad na tumaas ang kilay ko sa nakita. Wearing pajamas while roaming around the place is weird. Mas lalo na nang marinig ko ang pagkausap nito sa aso. Napailing ako. Bakit ba napakalakas ng trip ng mga tao? Mabilis kong narating ang aking sasakyan. Agad kong pinindot ang remote at pumasok sa loob. Napabuntong hininga kagad ako pagkaupo at agad na sinandal ang aking likod sa upuan. My dad gave me this car as a gift for my success as a representative of the Philippines for the woman empowerment in India. I spoke as a woman with happiness and light, isang bagay na kabaliktaran ng totoong buhay ko, ng totoong ako. Habang pabalik sa Southridge Village ay hindi ko maiwasang pagmasdan ng lugar. Ang malawak at engranding clubhouse na nasa gitna mismo ng village. Sa likod naman nito ay ang malaking pool para sa mga owner na gustong mang-unwind. The village is huge and exclusive for rich and famous people. It has 4 different streets and each block consists of 2-story glass-walled houses. Each scream luxury and wealth while maintaining the environment more nature-like because of the big trees in front of the house. Napangiti ako ng mapait dahil sa naisip. Naaalala ko na naman ang tagpo sa meeting kanina. Ang mga peking ngiti at tawa. At ang mga boses na pilit pinapatatag upang umaktong normal. Somehow, I felt we were alike. May itinatago din ako na hindi dapat ipaalam sa iba. Women can hide their pain for the longest of time. They can always pretend to be strong and happy, na kahit nasasaktan at nananatili pa ring nakangiti. Isang bagay na kahanga-hanga para sa mga babae, para sa katulad kong matagal ng kinikimkim ang sakit. Mabilis akong nakarating sa aking bahay, agad kong pinindot ang automatic lock nito sa aking kotse at bumukas agad iyon. Bumungad kaagad sa akin ang isang single-story minimalist style na bahay. May maliit na garden sa gilid at may hindi kalakihang terasa sa harap. All were so peaceful for my eyes. Payapa at malinis. Ang tanging tanawin na nagpapakalma na lamang sa akin. May veranda na napapalibutan ng mga hanging plants. Habang sa gilid naman niyon ay ang collection kong succulents. Mabilis akong naupo sa couch pagkapasok ko pa lamang sa bahay. Agad kong isinandal ang likod ko sa sandalan niyon at tumingala. I massaged my temples slightly and closed my eyes. The place is so quiet. Tanging ang ingay lamang ng wind chimes ang maririnig. Ilang sandali akong nanatili sa ganoong posisyon bago ko napagdesisyon ng magbihis. My house is very simple. Isang maliit na sala na kanugnugan ng isang di kalahakihang kusina. 2 kwarto na magkalayo. Isang guest room at ang gym room ni Atlas. I do have mini liquor room too. Madalas akong umiinom kapag nag-iisa ako para makalimot at mamanhid. I quickly changed my clothes when I went inside my room, wearing a short and a white top. I scanned myself in a mirror. Napangiti pa rin ako nang basta nakita. My bobcat hair is starting to get long. I am petite physical and white in complexion. Some says I look like a teen, but I am actually 28 years old. Sinong mag-aakala na sa lahat ng pinagdaanan ko, hindi pa rin ako nabaliw? Na sa lahat ng paghihirap ko, hindi ko hinayaang magpabayaan ang sarili.
I am good in everything, and maybe I already mastered the act of pretending. Isang doorbell ang pumukaw sa aking pag-iisip. Mabilis akong nagtungo sa pinto at tiningnan ng monitor kung sino ang nasa labas. Napakunot kaagad ang noo ko nang mapagtantong isa ito sa aking kapitbahay. Wala akong kaibigan sa village, kaya nakapagtataka. I am antisocial. Bukod pa sa may istrikto akong aura ay pinangiilagan din ako ng iba. Maybe because I am rich? Or maybe they simply don't like me. Gayunpaman ay mabilis ko pa rin binuksan ang gate. Bumungad kaagad sa akin ang aking kapitbahay. May alanganin itong ngiti na agad nagpataas ng aking kilay. Idagdag pa ang mukha nito na puno ng make-up dahil sa kakapalan niyon. Kumusta po, doktora? Para po sa inyo. Nakangiting saad nito. The eyes is what mirrored the soul. Nakangiti man ito sa aking harapan, ngunit kitang-kita ko ang lungkot niyon. Why does I have to see those sorrowful eyes? Ngayon ako nagsisi kung bakit ako nag-aral ng psychology. I can see pain, I can feel it. Maging sa ibang tao ay ganoon din. Sadyang masokista lamang ako pagdating kay Atlas dahil pilit kong isinasantabi ang katotohanan iyon. Sa naisip ay napailing na lamang ako, ngumiti din ako ng pilit bilang paggalang sa respeto. Tinanggap ko rin ang ibinigay nitong plastic container. Salamat, tipid kong sagot kapag kuwan. Relyanong bangus po iyan, Dok. Naparami kasi ang gawa ko kaya naisip kong bigyan ka. Tsaka magpapakilala na rin ako. Mina nga pala. Nahihiyang saad pa nito, sabay lahad ng kaliwang kamay. I smiled. A genuine one. Ngayon lang may naglakas ng loob na magpakilala sa akin. Maging ang mga kasamahan ko sa homeowners ay hindi ko gaanong nakakausap. This is my first time and I am thankful, kahit pa malungkot ang mga ngiti nito. Olive Ramirez, sagot ko naman at tinanggap ang kanyang kamay. Pasok kami na. Dagdag ko pa. Hindi na po. Umiling ito sa aking sinabi at binitiwan ang aking kamay. Luminga din ito sa paligid at tila hindi mapirmi ang mga mata. Pagkatapos ay ngumiti na naman ito at nagpaalam ng umalis. I sighed as I walked inside the house. Dumiretso din ako sa kusina para maghanda ng lulutuin para sa dinner. Inilagay ko rin sa isang maliit na Pyrex ang ibinagay ni Mina. Maliit lamang ang kusina ko. Sakto lang para sa akin. Puti ang buong kulay nito, maging ang mga gamit at ganoon din. May mga drawer sa palibot niyon habang isang electric oven naman ang gamit ko sa pagluluto. May maliit na lamesa rin at silya na pwede kong upuan kapag pagod na sa pagluluto at nais kong magpahinga. Sa may bandang pinto naman ay naroon ang aking 4-door refrigerator. Cooking is one of my passion aside from reading minds. Magaling akong magluto ng kahit na anong putahe. I cooked bulalo for our dinner. I also added pandan for our rice too, for a good taste and aroma. They said a way to a man's heart is through his stomachs, but Atlas is an exception. Dahil kahit anong sarap pa ng luto ko, sa loob ng 10 taon sa pagsasama namin, ni minsan hindi ko naramdaman na nagbago ang pagtingin nito sa akin. Nakakalungkot pero kailangan kong tanggapin. What did you tell Trina, Olive? Natigil ang pagmumuni-muni ko at napalitan ng gulat ang mula sa nakabukas na pinto at ng kusina ay bumungad si Atlas sa aking paningin. His eyes were piercing through me. Mabilis din ang mga hakbang nito habang papalapit sa akin. Sagutin mo ko! Sigaw pa nito sa aking harapan sabay haklit ng marahas sa aking braso. Nasasaktan ako, Atlas. Ano ba? Daing ko dito. Ngunit bingi si Atlas sa bawat pagdaing ko. Bingi siya sa bawat hiyaw at pagpalag ko. Matagal na siyang bingi. Naging bingi siya dahil sa galit sa akin. Halika nga dito. Marahas akong kinaladkad ni Atlas palabas ng kusina. Dahil maganda ang pangangatawan at malakas kumpara sa akin ay walang kahirap-hirap niya yung nagawa. Masakit ang bawat paghila niya na alam kong magmamarka yun. Atlas, huwag please. Pagsusumamo ko dito pagkatapos niya akong ihagis sa kama. Masakit! Dagdag ko pa. Masasaktan ka talaga sa akin. Diba? Ito naman ang gusto mo kaya mo ako pinakasalan. You want me, right?
Sagot naman ito. Nanlaki ang mga mata ko sa nakita. At last is striping in front of me. Walang pakialam nitong hinuhubad ang damit habang mabilis ang mga kilos na daganan ako. I cried as he claimed me in his own satisfaction, moving in and out like I am some random porn star. No, I whispered. This is my life. I choose this. But why am I still not used to it? The inevitable pain gushed through me. I am alive, but I am dying inside.